Kala mo umaga, oh. Pasalop na po yan. Laki ng mata ni Kinge. Ayan, manguha tayo ng ganito guys. Samahan nyo kami, tara! Ayan, mula today magbabiyahe tayo guys. Tanghali na ngayon ng mga bago mag-lunch. Kakain lang kami ng onigiri sa biyahe. At para kami aalis na dahil 5 hours ang biyahe. Pag na-traffic pa, mas lalo pa kaming matatagalan. So, ito na, nagsisimula na nagbabiyahe. Patungo na kami sa Izu or sa Shimoda. Shizuoka Ken. Doon kami para mag-fishing kami bukas guys. Doon na kami matutulog. Kaya samahan nyo kaming mag-travel. At ayan, nag-rest kami. Nakikita nyo ang rainbow. Kakaiba. Kapiraso lang siya. Kaya guys, kami ay nag-stop over sa service area. At ito na, bumabiyahe na uli. Makikita mo rin na nag-iiba na ang mga kulay ng mga dahon dito. Magandang maganda. Dahil autumn po ngayon. Pero panahon po ng mga isdang pula. Kaya ayan, aalis kami bukas. Gigising kami ng alas 4 ng madaling araw para lang makapagpangisda. So kailangan naming lumapit sa lugar na ito. So dito kami magstay. Matutulog muna kami sa simpleng tulugan lang siya guys. Yung sinasabi nila na parang yukan. Yung iilan lang yung heya niya. Iilan lang yung room na meron siya. Na hindi naman siya hotel na malaki. Yung pwede ka lang matulog. Tapos pwede din mayroon siyang onsen. At yan, mura lang siya guys. Yung mga noon-noon pa siya na mga tulugan dito sa Japan. Mayroong ganun. Kung maghahanap kayo ng maiistihan dito sa Japan, dapat ganun yung hahanapin nyo dahil mura lang siya. Affordable ang kanyang price. Maganda naman ang room eh. Yun nga lang, hindi ko naman siya nakuhanan ng video. So parating na kami at nakailang balik na kami sa lugar na yun. Talagang matutulog ka lang. Tapos pwede mo nang iwanan yung susi nila sa may counter para pag umalis kayo ng madaling araw dahil hindi naman sila gising sa araw na yun at bukas na din ang pinto. Kaya malapit na kami. Ayan na ito. Ganito siya guys. Diyan kami. Maggabi na kasi guys. Kumain na muna kami ng hapunan. Umalis kami uli. Pagkatapos namin mag-check-in. Dahil walang libreng hapunan doon sa aming iniistihan. Kaya yan. Kain muna. Ano to? Family Restaurant. Jonathan Restaurant. Ayan. Mayroon yan dyan sa may Izu lang. Sa Shimoda. At kinabukasan, eto na. Madaling araw pa lang ay babiyahe na po kami. Papalaot na po kami. Kaya abangan kung may kuha kaming isda. Ayun, di ba? Ang dilim-dilim pa. Tapos dumaan na lang kami ng 7-Eleven uli para sa aming agahan at snack na din. Inumin. Hindi naman pwedeng uminom ng marami dahil ang hirap umihi sa barko lang. Ayan, ito na. Ito yung reel namin. Arkilado lang muna ito dahil hindi kami nagdala ng sarili dahil wala kaming gamit pang pulang isda or bulgan or sinasabi nilang king miday. Ayan, 400 meters 500 meters ang lalim na para pwede kang makakuha ng isda. Ganito ang klase ng pangingisda namin. Kakaiba din. At yan ang hobby ko. So, sa kabilang side lang ang pwedeng mangisda guys. Kung nasa right side kayong lahat, right side lang lahat. Wala dito sa left side.
para hindi magsabit-sabit ang mga kuha namin. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Bawat hila namin, mayroon kaming pinakamarami, 20 pieces ang makukuha. Sa akin, minsan 5, 6, minsan may 15, pinakamarami. May 10, iba-iba guys. At saka 8 hulog lang sa isang araw na punta namin. Kasi hanggang alas 12 lang kami ng madaling tanghali dito. May oras ang pagniisda namin. So while waiting, tingnan mo naman si Habi guys. Ang daming hinihila. Yan, nakarami kami. O diba? Sa akin 16 din. Umabot ng 16. Isang hilahan. Isang beses lang yun. Tapos mayroon ding 0 na wala talagang sabit kasi mali ang paghulog ko. Minsan may ganun. So, tingnan nyo naman. Ayun na naman. Pangatlo, pang-apat na hulog. Pang-5 hulog. Hanggang 8 hulog lang ang pwede sa isang pangingisda. At ito yung pangingisda na sobrang mahal. Ito yung libangan na sobrang mahal guys. Ayan oh. 3 lapad bawat isang tao. 2 kami kaya 6 na lapad. Kuha ko. Oh, may malaki akong pinakamalaking kuha. 2 kilos din yung isa. Ito lahat yung kuha naming mag-asawa. Kaming 2 na nito. Mayroon pa isang maliit na lalagyan. Dahil amoy isda kami guys, pag uwi namin, bago kami uuwi, dadaan muna kami dito sa isang malaking hotel na class. Ay, maganda ang kanilang room. Ayan, mag-o-offer muna kami, mag-onsen muna kami dito. Napakaganda. Tsaka timing guys. Oras at pwede na kaming pumasok. Higayri onsen lang or onsen of the day lang. Tingnan mo, pwede akong mag-video kasi walang ibang tao. Ako lang. So, para hindi bawal, or bawal naman talagang mag-video, pero, pag wala namang ibang tao, pwede kang magkuha ng shots ng saglit. O, diba? Napakaganda, napaka-refreshing ang lugar. Tapos, pagkatapos namin sa Ofuro, ayan, sa labas, sa kanilang reception, meron silang ganito, guys. May mga isda na mga koi. Na ito naman ay hindi nakakain at display lang. Kilala nyo naman ang koi, di ba? Sikat na mga laro ang isda. Ayun, gustong-gusto nilang makakain. Kaya ayun, oh, lumalapit sila. Nanghihingi sila ng makakain. Naghihintay sila guys na gusto silang mabigyan ng pagkain guys. Pwede kang bumili ng kanilang pain or pagkain. At ibibigay sa kanila. Oras na siguro ng kainan nila. Ayan, gutom na. Nagngangangahan na sila. Agoy-agoy. Pero ayaw ko nang magbigay sa kanilang makakain kasi kinuhanan ko lang naman sila ng video. Hindi naman ako naglalaro. Agoy. Kaya yan. Kinuhaan ko lang sila ng video. Ayan. Maayos na mukha natin kasi nakaligo na. Paalis na din kami. So, hindi kami mag-i-stay dito sa malaking hotel na to kasi sobrang mahal po dito. 5 lapad bawat isa naman. Ang isang gabi. Hindi per room, kundi per person. Agoy. Kaya nasa labas na tayo. Sabi ko sa habi ko, kuhanan mo naman ako ng video saglit. Kuhanan mo ako ng saglit. Umoydi or remembrance sa lugar na to. Dito kami nung birthday ng asawa ko. Dito kami sa place na to. Binalikan lang namin. Napakaganda kasi ng place na to. Yan. Ginsoiso Hotel. Super class ang lugar na to guys. Overlooking sa dagat. Pag nandyan ka sa taas, grabe, ang ganda-ganda niya. Pero affordable naman siya pag may pera. O, diba? Kaya, ang ganda. Tsaka, syempre, ang mga pagkain, super class. Pero tama na yung naranasan namin na isang beses dito. At ngayon, higayri onsen lang. Onsen of the day lang. So, pauwi na tayo. Pagka-uwi naman natin ang ating mga paghihirapan naman, ang ating paglilinis ng isda.
So, Sayang. bilisan ng umuwi, Sem- agoy-agoy. service. Ang paglinis ng isda na naman. Nagpabango na tayo dito sa onsen, pero pagdating sa bahay, ayan. Dahil gutom tayo, guys. At wala tayong lunch, isdak-isdak lang Lunch, ginawa natin. hapunan. Dadaan kami sa kainan, syempre. Kaso puno sa gusto namin, kaya dito kami napunta. So, dito tayo Pero okay na rin magdi-dinner. dito. Masarap din naman. 8 Nakakain na kami months, dito dinner na din, minsan. early dinner. So, ito yung order namin. Healthy Lamang dinner. dagat din ang pagkain. Late lunch. Kaya may isang order si Habi na pwede naming hatiin na mayroong karne. Ito. Masarap din ito. May karne din. Kaya, hati-hati kami ni Habi. So, let's eat, guys. Bago tayo umuwi at pag-isipan kung anong gagawin sa isda May sabaw. na dala natin. Pero okay lang. Kanin. Enjoy muna natin ang travel Para na balang. long travel na naman pa uwi at pero magbubusog muna kami. Ayan, tapos na tayong kumain. Ito yung view ng ating kinainan sa Chucheng. sa kanyang harapan. Good so sama desta. O, di ba? Sarap ng pagkain na kinain namin. Uwian na. Sugoy, kira. Atami. Atami diyo? Yak Highway ATC. Wow. Kanagawa. Hiratsuka desu. Ganito ang lugar paggabi. Mailaw na lugar ng konti. 厚木インターをこのまま進んで国道468号を右側 Ayan, traffic po. Kasi ang dalawang daan ay magiging isa. Magkasama-sama. 3 daan pala na magiging isa na lang. Ayan. Pasok! Ayan. Nilagyan tayo ng hiwaan ng ating isda. Natulog muna tayo sa gabi. Pagka umaga, guys, ito na tayo. Ayan, hinandaan tayo ng table ng asawa ko. Dito tayo sa labas maglinis ng isda. Kailangan kasi sa labas para hindi tayo mangamoy ng isda. Pero hindi dapat mangamoy din ng isda dito sa labas. Ang ating daing ay nakauna dahil maaraw ngayon. So guys, thanks for watching. See you in my next video. Hanggang dito na lang. Bye!